ang salitang light ay may dalawang kahulugan. Una, liwanag na tumutukoy sa lingling o kaliwanagan, malinaw, maliwanag. Ikalawa, magaan na tumutukoy sa kaginhawahan o kapanatagan, gaan ng kalooban. Dalawang kahulugan ito ang nagbubukas ng isang malalim na paglalakbay spiritual natin dito sa lupa. Ano ba ang nangyayari sa iyong buhay? Baka una, kapag ang buhay ay tila madilim. Nasaan ka? Kadiliman o kaliwanagan? Una, kapag ang buhay ay tila madilim. Naranasan na Panginoon lumakad sa dilim, hindi lamang physical, pati emosyonal at spiritual. Sa dilim, tayo natatakot. Natatakot tayong maligaw, magkamali o masaktan. Ang dilim ang siyang pinagtataguan ng kasalanan o nagkakalap ang paggawa ng masama sa dilim. Nakagawa ng kasalanan, ating ginagason na hindi tama. Nagdilim ang aming kalooban, ang aming isip, nagawa namin yun. Sa dilim, doon nalalahan ang mga lihim. Doon lumalago ang kahiyan at doon natin nawawala at hindi nakikita, hindi naanila ang pagtingin, ang pagtanaw, ang presensya ng Diyos, ang ating maging kalarawan o kawangis ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan, nakakita ng isang manining na liwanag ang bayan matagalang lumalakad sa kadiliman. Isayas, Kabanata 9, talata 2. Si Jesus ang liwanag na iyon at si Maria bilang ina ng liwanag ay ilawan na umaakay sa akin patungo sa Panginoon Diyos, hindi sa Kanya. Pag naranasan mo siya, ang mahalay nga, dapat ikay uuwi, makakauwi sa liwanag ng sanlibutan ang Panginoong Jesus. Hindi siya nagliliwanag sa sarili lamang niya. Ang kanyang kakayahan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pamamagitan, hindi sa kanya galing sa Panginoong Diyos. Tapos ang sumasalamin sa kalwalatian ng kanyang anak, masasabi natin ay ipinapahagi upang ikaw at ko ay maliwanagan ng salita at aral ni Jesus. Galing kay Jesus, ipinapahagi sa atin sa pamagitan ng mahal na ina. At ibabahagi rin natin sa kanila. Nagliwanag at ibig bagang sabihin, ibigay mo rin ang liwanag na ito, gawin mo rin ang liwanag na ito para sa iyong kapwa. Mga kapatid, ang mahal na inaling ay nadiliman. Sa kanyang paglalakbay sa daigdig, ay naging madilim din sapagkat walang tahanan nagbukas ng pinto para sa kanya sa Bethlehem. Tumakas sila patungong Ehipto, nilakad ang daan ng krus kasama sa Jesus at sila, masasabi natin, tila bagang madilim ang paglalakad, ang pamumuhay, ang paglalaya. Gayunman, hindi siya nagdamdam sa Diyos, hindi siya nagalit sa tao, at hindi siya bumitaw kay Jesus. Kapag tayo ay spiritual na naliligaw, moral na naguguluhan at emosyonal na nabibigatan, lumapit ka sa ating mahal
At tuloy ng isang ina na may hawak na kandila sa gabi ay nagsasabing, "Hali ka anak, dito ang daan, at ay kanyang gagabayan." At iyan si Jesus. "Hali ka anak, dito ang buhay, at ay dadalhin niya sa buhay na walang hanggan." Dadalhin niya tayo kay Jesus ang buhay ng sanlibutan. Halika na, dito ang katotohanan. Itong ating gagawin na siyang daan ang katotohanan. Ating lalakbayin, ating ipapahayag, ating sasabihin katotohanan. Mga kapatid, nasan ka ngayon? At kung kayo nagdidilim at nagdidiliman, may liwanag, at ang liwanag ay ang Panginoong Jesus. Lumapit ka sa mahal na at kanyang dadalhin, ilalapit, ibabalik ka sa Panginoong Jesus. At masasabi natin na liwanag ang aking kaisipan. Ang tinatahak ko ay maliwanag, ako'y kanyang tinatanggawan. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, ano na ang nangyayari sa iyong buhay na saan ka na dito sa lupa? Ikalawa, kapag malabo na ang buhay. May mga pagkakataon din na ang buhay ay hindi madilim, ngunit tila baga malabo, malinsangan, nakalilito at hindi tiyak ang mga bagay at hindi naunawaan ang maugnayan at nakakalito ang mga desisyon. Minsan pa nga ating sinasabi, ang labo-labo mo naman. Kapag mahirap intindihin ang kanyang salita, kilos o kanyang ginagawa, o kaya napagsabihan ka na ba o naramdaman mo at ginagawa mo, nako, nagkakalabuan na kami. May hidwaan, may hindi pagkakalawaan, may sigalot na dumarating. Amen po ba? Amen. Ang kalituhan ay maaaring magdala ng pagkadismaya na hindi pagkakaunawaan at pagkaalinlangan. Ngunit ipinapakita sa atin na mahal na Birhen ng kaliwanagan, na ang kaliwanagan ay nagmumula sa pananampalataya nang tanggapin ni Maria ang mensahe ng anghel. Sa umpisa, hindi niya maunawaan o masasabi natin siya'y nalalabuan kung paano siya magiging ina ng Diyos. Subalit siya ay nagtiwala. Ang kanyang pagsang-ayon, ang kanyang piyak, mangyari nawa ayon sa iyong salita, ay nagdala ng kaliwanagan sa daigdig. Sa pamagitan niya, isinilang ang tagapagligtas. Malabo rin para sa kanya kung bakit nawala si Jesus sa templo. Malabo pa rin sa kanya sa umpisa bakit hindi pa oras ni Jesus na magkaroon ng kapangyarihan at ipakita kanyang kawalan sa napipintong pagkaubos ng anak sa kasalan sa Cana Galilea. Subalit, nung ipiniliwanag sa kanya ng Arkanghel Gabriel, nang magsalita si Jesus at ginawa niyang alak ang tubig, siya'y naniwala, siya'y nagtiwala at hindi na nangusap pa. Hindi na nakipagtalo sa Diyos. Kapag ang buhay ay tila mga malabo, hilingin natin sa ating mahal na ipanalangin tayo at dalhin tayo sa ating Panginoong Jesus na magbibigay sa ating liwanag na ating kaisipan at kalooban. Tularan lang natin ang tugon ng mahal na ina na kung saan pagkatapos ng sabihin
maganap, matupad, mangyari sa akin. Nariyan ang kanyang katahimikan. Hindi na siya nakipagtalo, nakipagparte o humingi ng kondisyon sa Diyos. Siya inanalangin at hindi lumayo at lubos niyang isinubo ang kanyang sarili at sa kanyang pagsuko ay pinakita niya ang pagsunod. Mga kapatid, hindi kaagad dumarating sa atin ang liwanag. Ngunit kapag nanatili tayong malapit sa Diyos, ang ulap ay naglalaho, ang landas ay magiging malinaw. Sa liwanag ng Diyos, ang kalituhan ay magiging pangunawa at ang pag-alilangan ay mag-uwi sa atin sa pananampalataya na tayo ay tuluyang magtitiwala. Ano ang nangyayari na sa iyong buhay? Nasaan ka dito sa lupa? At panghuli, kapag mabigat na ang buhay. Madalas natin sabihin, mabigat ang loob ko. Mabigat ang puso ko. Dala ko ang sakit, ang sama ng loob, pasak ko ang daigdig. Mabigat ang loob ko sa Kanya. Amen po ba? Hindi ba yan ang ating damdamin at minsan ating tinadain? Mabigat ang loob ko. Ang mga pasanin ito ay nagpapabigat sa atin na tayo ay nahihirapang magmahal, na tayo ay nahihirapan magpatawad, at ay nahihirapan mabigat sa atin na magpatuloy pa sa ating mga gawain. Subalit mga kapatid, tandaan po natin, si Jesus mismo ang nagpaalala at nangyayaya sa atin. Lumapit kayo sa akin na kayong lahat ay napapagal at nabibigatan at kaya aking bibigyan ng kapahingahan sapagkat magaan ang aking pamato, magaan ang aking pasanin. Si Maria, ang mahal na Birheng Liwanag, ay nagtuturo sa atin na isuko natin ang ating mabibigat na dalahin kay Jesus at siya mismo ang magdadala ng pinakamatinding pasanin para sa atin na kung saan ito'y kanyang papasanin. Mga kapatid, hindi po ba ating naranasan? Inaako niya ang ating kasalanan. Inaako niya ang ating kaparusahan. Inako niya ang ating kamatayan at dahil ito naging magaan sa atin ang pagbalik, ang pananahan, ang pagpasok sa langit. Ikaw at ako ay tinanggap, tayong lahat ay mapatawad, muli kang minahal ng Diyos at masasalamin, maganda ang aking kalooban. Matatanggap ko ang lahat, magkagawa ko lahat, makakabalik ako sa Panginoon, pupuin niya sa akin ang aking nawala, sa akin ay naihandog, ang aking naibigay, magiging magaan at magiging buo kami sa aming piling, sa aming buhay, sa aming bahay. Mga kapatid, kapag ang ating puso ay nabibigatan, ipagkatiwala natin ang ating mga pasanin kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Inayayahan tayong mahal na Birheng Liwanag na ipahayag natin ang ating pasanin, magpatawad, magpareha, magpakasakit, at magtiwala tayo na kung saan pagkakaangin ng Diyos ang bigat ng ating dinadala. At yan ang ibig sabihin ng kahulugan, magaan. Hindi lamang magaan sa timbang, kundi magaan sa kalooban. Sa kanyang pagpapago sa pagsasaayos, tayo tugma.
at masasabi natin tayo dapat sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kapatid, nais ko'y tapusin ang ating pagninilay sa pamagitan ng panalangin ito. Birhen ng liwanag, mapagkalinaw patnubay, sa dilim ng buhay kami iyong ilawan. Kung landas ay malabo, bigyan ng liwanag. Kung ang puso'y mabigat, gawing magaan agad. Ina naming Maria, kay Jesus kami ay akayin, siyang liwanag na tumatalo sa dilim. Siyang katotohanan ng aming gabay, siyang pag-ibig na sa amin umaakay. Manatili ka sa amin, o Birheng maliwanag at kaliwanagan. Buhay namin ay maglinging sa pananampalataya, hakbang ay maging matatag sa pag-asa at pananalig, puso nag-aalab sa pag-ibig na walang patid. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.